Okay, sa mapagpalang araw mga teknisyan, mga ka-DIY, mga ka-master, meron po tayo ditong repair na EBR. Ito po ay nasa 10 kVA. So, testing natin para malaman natin kung anong issue nito. Ito, saksak po natin. Ayan. Tapos ito naka-on na yata ito. So, parang walang power. Para ka mang marinig na lagatik eh. So, ayaw mag-on. Ito, wala. Okay, sige, buksan natin ito. Samahan niyo po ako. Ito na po ang kanyang laman, nabuksan na natin. So, servo type po ito. Toroidal. Tawag ng iba. Hindi ko pamilyar kung paano ang normal on nito, pero dito yung board niya sa kabila. Ito yung board niya. Ang normal, ang pagkaalam ko nito pag sa ibang ibang brand, pag on mo ay iikot ito ang motor niya. Yung motor kasi yan dito sa gitna. So i-check ko lang muna itong ano na to. Ito parang may napansin tayo ditong sunog. So check ko lang muna yung board na to. Yung mga supply, check ko yan. Kasi ito supply to. Ito eh. Yan, tapos ito yung mga indicator lang naman to. Ito naman ay mga switching ito. Switching yan dito. Tapos ito parang relay. So malaman to natin mamaya. Okay, so ito muna i-troubleshoot kong board na to. Ito po yung kanyang board. So pero sa palagay ko walang problema ito. Chinek ko yung supply dito, sinaksak ko, tapos chinek ko yung supply para dito sa board. Dito nakakabit ito. Walang output. Sa madaling sabi ay may open ito. So kung i-check natin yung ito yung kanyang input sa likod. Ito yung input. Tapos output na 110 at saka 220 na output. So ito yung natin, yung input natin. So, kung i-trace natin to, sabit ko muna dito yung test rod. Ayan. Tapos hanapin natin dito kung may connection siya. Ayan, so meron. Sa kabila tayo. So meron naman. So ngayon i-trace natin itong dalawang wire na to, yung itim at saka pula, kung saan papunta. So yung pula, dito siya pumunta sa maliit na transformer. Ito siya. Tapos merong dalawang output na dalawang green. Itong dalawang green yung output niya. So dito siya papunta sa sa carbon niya. Yan, andito siya papunta. Punta dito sa kabila rin.
So dalawa ito. So, kung i-trace natin muna tayo dito sa pula na to, papunta dito sa mahirap, wala tayong dalang tripod. Ito tayo mag-abang sa pula na yan. Tapos i-trace natin papunta dito sa coil nya dito. So meron namang connection. Yan, kung gagalawin ko meron connection, abot siya. So dito tayo sa itim. Ito yung itim. Ayan. Yung itim na yan ay papunta yan dito sa breaker. So ito yung on nya. Ito 220, ito yung 110 sa kabila. Ayan. Kung atin pong i-on itong 220 na to. Ayan. So dapat may connection yan papunta dito. Kasi yung itim na yun, ito po yan sa ilalim pumunta. Sa ilalim ng breaker. Ito. Ayan. So dapat may connection siya dito. So wala. Ito. Walang connection. So subukan nating i-on ang, kasi dito sa baba ano to, nakaparallel lang yan yung dalawa dyan, yung 220 at saka yung 110 nakaparallel lang. So pag i-on natin yung yung 110 ang i-on natin. Ayan, so nag-off yung yung 220. Ay, ibalik natin. Ayan. So hindi na siya nagre-response. Dapat kasi pag i-off mo ang isa nito, pag i-off kagaya nito, naka-on ang 110. Pag i-off ko yung 110, naka-on kasi siya. Ayan. Pag i-off ko to, dapat mag-on yung 220. So wala. Ngayon kung ito naman ang naka-on yung 110, tapos i-on natin yung 220, tingnan natin kung ano mangyayari. O ayun, bumaliktad siya, sumama siya, nag-off siya. So dapat ito, dapat baliktaran kagaya nito, pag i-on ko yung 110, dapat ma-off yung 220. So wala, tapos babalik yung 110. So malamang may problema ang breaker na to. Yan. So naka-on na yung 110 Check natin ang tester. Dito pa rin, nakakabit pa rin tayo dito sa itim. Check natin. Ayun, may connection. So dalawa na sila na may connection. Kasi itong dalawa na to halos magkarugtong lang din naman to. Dilaw at saka itim. So ito silang dalawa, yung dilaw at saka itim. So kailangan nating tanggalin ang breaker para mas ma-check natin. Ito, tinanggal natin yung breaker. So i-check natin to dito. So ito kanina yung 110, ito yung 220. Check natin, naka-off pa yan. So walang reading. Ayan. Sa 110 tayo, ayun, wala rin. I-on natin yung 220. Ayun, wala. Dito tayo sa 110. I-on natin to. Ayun, meron. Ayun. Ayan. Meron.
So ang gagawin na lang natin dito, pwede naman natin gamitin itong 110 na to na breaker, yung sa 110 lang naman na settings, pero pares lang naman ang amperahe nito. Kumbaga dito lang nilagyan ng indicate na 110 para hindi lang magkamali. So itong dilaw na to ang 110, ito yung 220 yung item. So ang gagawin natin, i-hang na lang natin ito, tapos lagyan ng tape. Ayan, so ibalik lang natin itong dalawa sa ilalim, tapos itong itim lang ikabit natin. Ito na, balik na natin. Bale dito kanina yung 220, ito yung 110. So dito na lang natin kinabit yung itim na to, tapos yung dilaw inhang na lang natin para mas sigurado pang hindi magkamali dito yung mga magamit. So ngayon i-testing natin ito. Sana yung okay na siya. Ito, saksak. Ito tayo mag-on sa 110 kasi ito na yung kinabitan natin eh. Ayun, may ilaw na oh. So naka-delay siya. Atin po itong ipindutin dito. Pindutin natin ito. Ayun. Nawala na yung delay ah. Pero ayaw mag-on ng kanyang ba't ayaw mag-on? Nawala na yung delay. Sukatin natin output kung may output. Ay, meron na. Ito ano lang siguro to. Ayun. Meron na. Lumagatik na siya. Ulitin nga natin. Stable na natin ito. I-off natin. Ayan. I-on uli. Ayan. Siguro mas may delay pa. Check natin ang output. Kung kung may load, di mo dahil pagkabukas. Meron eh. Pag may load. Ayun, pag may load. So, ibang klase pala to. So, kapag may mag test doon sa likod or may load, saka siya mag open ang meter niya. Voltmeter. Okay. Ano diyan, paki-tester sa sa likod. Hindi na ya. Iyon ko muna. Hindi lang. Ayan, nauna na siya. Ayun, sige paki-test. Ayun, tama nga. So pagka-tester doon sa likod or makaramdam siya ng load, so mag-on na yung voltmeter. Okay, so yun lang po ang problema ng EBR na to. Okay, sige. Hanggang dito lang video natin. God bless po sa inyong lahat.